Gaano katagal bago nila talagang maunawaan ang magic core at gamitin ito? Maaaring tumagal ito ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Noon, pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira, ang mga mapagkukunan sa panahong iyon ay sapat lamang upang tumuon sa isang pananaliksik. Ang pinakamahalaga, ang proyekto ng God Punishment Army ay sumalungat sa kung ano ang naitala sa tablet dahil sa sandaling iwanan nila ang kanilang katawan at maging mga kawal ng parusa ng Diyos, tuluyang mawawala sa kanila ang banal na kalooban. Alam na ni Roland ang sumunod na nangyari. Ang kasunod ay ang God Punishment Army ay hindi na ang tanging paraan upang labanan ang mga demonyo, isang dibisyon ang lumitaw. Ang ilang ayaw na maging mga sisidlan lamang ay hindi sumang-ayon kay Akeres. Higit pa sa mga pagkakaiba sa ideolohiya, mayroong mas malalim na dahilan. Ang pamunuan ng Federation ay lubos na nababatid na alinman sa diskarte ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay laban sa mga demonyo. Maaaring gamitin ni Akres ang God Punishment Army Project, ang libu-libong God Punishment Warriors para labanan ang mga demonyo sa loob ng mga dekada, ngunit mahirap lagyan muli ang mga mandirigmang ito kung sakaling matalo. Ang napiling proyekto ay higit pa sa isang sugal sa swerte, ngunit kung magtagumpay, ito ay nangangakong walang epekto at maaari pang mailapit ang mga mangkukulam sa mga Diyos. Ang dalawang estratehiya ay magkasalungat ng husto. Ang isa ay lumaban para sa kasalukuyan, habang ang isa ay sumugal sa hinaharap. Ang sumunod na nangyari ay ang sakuna ng parehong transcendente na lider ng mangkukulam. Pagkatapos ang huli sa tatlong nangungunang upuan, humakbang si Eleanor at tinapos ang panloob na salungatan. Pinagsama niya ang sarili sa central host, na naging una, na sumailalim sa pagsasanib. Sa pagkawala ng tatlong transcendente na pinuno, ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Federation ay gumuho, at ang mga guho ay naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay at nakaligtas. Naabot nila ang isang kasunduan, ang ilan ay mananatili sa likod upang ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Habang ang iba ay magpapatuloy sa Hermes upang itayo ang bagong banal na lungsod tulad ng orihinal na binalak. Dahil sa limitadong bilang ng mga orihinal na host, ang simbahan ay magbibigay ng mga bagong sisidlan sa labyrinthine ruins sa loob ng 100 taon. Kung walang mga tagumpay na ginawa o ang napili ay hindi nahanap sa panahong iyon, ang lahat ng mga resulta ng pananaliksik, kabilang ang mga aparatong naglilipat ng kaluluwa at orihinal na mga host, ay i-reclaim ng simbahan. Kung ang mga Tekira Witch ay hindi sumunod, ang simbahan ay hindi magpapakita ng awa. Nang marinig ito, nakita ni Roland na kakaiba ito. Kung si Pasha at ang iba ay nasa mga guho pa rin, malamang na ipinahiwatig nito na ang simbahan ay hindi dumating o marahil ay nakalimutan ang tungkol dito. Idinagdag ni Pasia, na nagsabing sa mahabang panahon, wala silang kakayahang mag-explore sa labas ng katawan na kanilang kinaroroonan. Hindi malantad sa araw at ang mga mangkukulam na naglipat ng kanilang mga kaluluwa ay nangangailangan ng oras upang umangkop sa mga bagong katawan, na hindi nila namamalayan ang sitwasyon sa Hermes. Nang sa wakas ay ma-explore na nila ang labas, napagtanto nila kalaunan na ang bagong order na kanilang binuo ay hindi na sumunod din kay Lady Akres. Hinampas ni Agatha ang mesa, na sinasabi ang lahat ngayon ay may katuturan. Hindi naman sana ganoon kahaba si Akres. Kung ikukumpara sa proyekto ng God Punishment Army, ang diskarte ng simbahan ay ganap na naglalayong lipulin ang lahi ng mangkukulam. Tumango ang mga mangkukulam ng Tekira bilang pagsang-ayon at ganoon din ang naisip. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagtanong si Roland. Ano ba talaga ang central host? At paano ito naiiba sa orihinal na mga host? Upang sagutin siya, ipinaliwanag ni Celine na kapwa kabilang sa napahamak na sibilisasyon sa ilalim ng lupa at ang mga tao mula sa sibilisasyong ito ay marupok. Pinipilit silang manirahan sa mga sisidlang ito upang makamit ang immortalidad. Ngunit ang kanilang eksaktong pinagmulan ay hindi malinaw sa mga dokumento. Si Roland, na naintriga sa pagsasalita ng mangkukulam, na pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Celine, na nakatrabaho ni Agatha noon. Inamin ni Agatha na kilala niya si Celine, ngunit hindi masyadong pamilyar sa kanya. Gayunpaman, narinig niya na si Celine ay karaniwang isang tahimik at mahiyaing babae, ngunit naging ibang tao kapag tinatalakay ang mga bagay na may kaugnayan sa mahika. Tumango si Roland, pagkatapos ay nagtanong kung ang mga mangkukulam na sumanib sa central host ay buhay pa, at kung siya ay maaaring makipag-usap. Ipinaliwanag ni Celine na bukod kay Lady Eleanor at higit sa 10 mga mangkukulam na malubhang nasugatan sa labanan. 36 na mga voluntaryo ang kalaunan ay pinagsama upang gisingin ang central host.
Gayunpaman, hindi lahat ay handang makulong sa walang katuturang kulungan habang buhay. Ang pinakamalaking pagsisisi ay ang kawalan ng kakayahang makipag-usap ng maayos. Maaari lamang silang tumugon ng oo o hindi. Isinasaalang-alang ito. Tinanong ni Roland kung masasagot ng central host ang anumang tanong. Nilinaw ni Celine na dapat maintindihan ang tanong. Kung mas malinaw ang mga kondisyon, mas mabilis ang tugon. Agad na naisip ni Roland na ihalin tulad ito sa isang primitive biological computer system. Maaari ba itong malutas ng mga equation o magsagawa ng komplikadong mga kalkulasyon ng napag-iisa kung bibigyan ng tamang mga kondisyon? Pinag-isipan niya ang isang plano na dalhin ito sa lungsod ng Neverwinter para sa pagsasaliksik, kahit na alam niyang hindi pa siya makakagawa ng ganoong kahilingan. Napansin ng mga mangkukulam sa bulwagan ang ekspresyon ni Roland at tumingin sa kanya ng may pagtataka, na pagtantong mayroon siyang ilang mga ideyang naiisip. Si Roland ay umubo ng 2 beses at sinabing mayroon siyang pangunahing pag-unawa sa sitwasyon ng mangkukulam ng Tekira, ngunit may isang huling tanong. Ang mga mangkukulam ng simbahan at sinaunang mga teksto ay paulit-ulit na binabanggit ang terminong banal na kalooban. Narinig pa niya ang tungkol sa isang misteryosong silid ng simbahan na may isang lihim na silid na mapupuntahan lamang ng Papa, kung saan makikita ang mga Diyos. Gusto niyang malaman kung ano ang tawag dito. Divine will talaga. Nagulat si Pasha sa malawak na kaalaman ni Roland, ipinahayag na nalaman lamang nila ang tungkol sa banal na kalooban pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira. Nagtataka siya kung paano ito nalaman ni Roland. Nakangiting ipinaliwanag ni Roland na siya ang nakatalo sa simbahan at ang mga mangkukulam na dating naglilingkod sa simbahan ay nasa lungsod ng Neverwinter. Maingat na pinagmasdan ni Pasha ang mortal na haring ito sa loob ng ilang segundo bago naghandang sabihin kay Roland, umaasang panatilihin niya itong kumpidensyal. Hindi lang si Roland, ngunit ang lahat ng mga mangkukulam sa bulwagan ay inaasahang ilihim ito. Ang Divine Will ay naging isang malaking, transparent na bato ng parusa ng Diyos, na nagbigay daan sa amin na kumonekta sa mga Diyos at makakita ng mga bagay. Nagtataka si Roland kung ano ang makikita, kaya inilarawan ni Pasha ang mga pangitain na ginawa ng banal na lana ng detalyado. Tinanong ni Tilly kung ano ang kinakatawan ng 4 na painting. Inamin ni Pasha na ang tanong na ito ay naging palaisipan sa mga tao sa loob ng 1,000 taon. Sa mga guho lamang sila nagsimulang maunawaan. Ang pagka-Diyos ay nagpakita sa kanila ng sangkatauhan, mga demonyo, hindi kilalang mga kaaway, at ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa. Ang isa sa mga kwadro na kumakatawan sa sibilisasyon sa ilalim ng lupa ay blanko na ngayon, kasabay ng panahon pagkatapos ng unang Divine War. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga salaysay sa sarili sa mga dokumento at mga record na ipinasa ng Federation, inakala nila na ang sibilisasyong ito ay permanenteng nabura mula sa Divine War. Lumunok ng malakas si Roland, pinag-iisipan itong tinatawag na Divine War. Isang pakikibaka lamang ba ang pag-agaw ng mga labi sa isa't isa hanggang sa lumitaw ang isang pangwakas na tagumpay? Sino o ano ang nag-orkestra ng lahat ng ito? Nagkataon ba o tadhana? Isang random na seleksyon o isang paunang pagtukoy ng kapalaran? Tama ba ang mga interpretasyon ng mangkukulam ng Tekira? Sandamakmak na katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Habang nagmumuni-muni, nagtanong si Tilly, ano ang mangyayari kung may nakakuha ng lahat ng 4 na relics? Kalmadong umiling si Pasha na nagsasabi na walang nakakaalam. Sinabi niya na hindi pinapabura ng Diyos ang sangkatauhan, ni ang alinman sa mga lahi, ngunit ang nanalo lamang. Si Wendy, na nababagabag sa mga paghahayag na ito, at hindi maintindihan kung bakit ang lahat ay nagpapatayan sa loob ng halos 1,000 taon sa isang bagay na hindi alam ang layunin. Nagpahayag siya ng kawalang paniwala at kalungkutan sa tila kawalang galang ng banal na kalooban. Nakiramay si Pasha kay Wendy, ngunit inamin niyang wala siyang sagot. Tanging isang misteryosong linya mula sa mga dokumento na maaaring magpaliwanag sa kanyang mga tanong. At tayong lahat ay mga anak ng kabanalan, ngunit iilan lamang ang makakasaksi sa bukang liwayway. Mula sa sandaling medama natin ang mahika, ang ating pambihirang buhay ay nakatadhana. Ang walang hanggang kompetisyon na ito ay matagal na at ang pag-abot sa yugtong ito ay isa na sa bawat milyon. Ang mga ibon ay hindi orihinal na mga ibon at hindi tayo orihinal na tayo. Sa pamamagitan ng alitan ang lahat ng bagay ay nagpapatuloy at sa pamamagitan ng kompetisyon ang buhay ay nananatili. Ang isip ni Roland ay tinamaan ng isang metaporikal na kidlat. Bigla siyang tumayo ng husto, nakatingin sa malaking screen at hiniling kay Pasha na ulitin ang sinabi niya.
Si Scroll na nagtala ng lahat. Inulit ng mga Tikira Witch na binanggit ang parirala. Ang walang hanggang kompetisyong ito ay matagal nang nakatayo at umaabot. Ang yugtong ito ay napanalunan na sa 1,000,000. Binigyang kahulugan ito ni Roland bilang isang mahabang evolusyonaryong landas mula sa simula hanggang sa sibilisasyon. Ang bawat species na nakaligtas ay lumampas sa hindi mabilang na mga kakumpitensya. Ang paglalarawan ng sibilisasyon sa ilalim ng lupa ay akma ng walang putol sa prosesong ito. Sa pagmumuni-muni, ang apat na sibilisasyong ito, kahit na tila naiiba, ay nagbahagi ng isang pagkakatulad na ang kakayahang gumamit ng mahika. Ang mga taong ipinanganak na mga mangkukulam na maaring gumamit ng mahika, ang mga demonyo at ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa ay may mas mahusay na pag-unawa sa mahika. Kung walang sorpresa, ang hindi kilalang sibilisasyon ay dapat ding magkaroon ng kakayahan na manipulahin ang mahika. At ang quote, lahat tayo ay mga anak ng kabanalan ay malamang na tumutukoy sa lahat ng uri ng hayop na pinagkalooban ng pambihirang Regalong ito. Kasunod ng linyang ito ng pangangatwiran, ang Divine War ay maaaring hindi tungkol sa pagbabantay o pakikipaglaban para sa mga laba, ngunit isang paraan ng pinabilis na ebolusyon. O marahil isang panuntunan ng mundo ng mahika. Pagkaraan ng ilang oras, nagpatuloy ang talakayan sa pagitan ni Roland at ng mga mangkukulam ng Tikira na sumasaklaw sa mga paksa tulad ng kung sino ang nag-iingat sa mga laba. At dahil ito sa relic, kaya't ang Hermes ay palaging nasa ilalim ng matinding pag-atake ng mga demonyong hayop. Nabanggit din na ang simbahan, na lubhang hamina, ay hindi na kayang protektahan ang mga laba, na nagudyok sa mga mangkukulam na sakupin ito pabalik sa mga guho. Ipinaliwanag din nila kung paano nila ginamit ang banal na instrumento upang itaboy ang mga demonyong hayop. Sa pagtatapos ng talakayan, si Roland ay nakakuha ng paunang pag-unawa sa kasaysayan at sa mga Tikira Witch. Maliwanag, ang magkabilang panig ay may iisang kaaway sa mga demonyo, at sila ay sumang-ayon na bumuo ng isang nagkakaisang prente o isang alyansa na may kapwa proteksyon at tulong. Natuwa ang mga Tikira Witches na marinig ito, umaasa na si Roland ay patuloy na magre-recruit ng mga mangkukulam at tulungan si Phyllis sa paghahanap para sa napili. Napagkasunduan nilang panatilihin ang ugnayan. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon kay Pasha, ngunit iminungkahi din na lumipat ang mga Tikira Witch sa isang bulubundukin malapit sa lungsod ng Neverwinter, na sa tingin niya ay angkop para sa kanila. Ang mungkahing ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa kabilang panig, mula sa pag-aalala hanggang sa pangamba. Tiningnan ni Roland ang bawat isa sa silid, na nagpapahiwatig ng katiyakan at ibinahagi ang kanyang mga iniisip. Hindi siya naniniwala na matalino para sa mga Tikira Witch na bantayan ang mga labi ng mag-isa. Itinuro niya na nilabanan ni Hermes ang mga demonyong hayop sa pamamagitan ng napakalaking pader nito at tinanong kung ang mga mangkukulam ng Tak Era ay makakatiis sa isang sorpresang pag-atake ng mga demonyo at mga demonyong hayop. Kumpiyansa na sinabi ni Celine na kaya nilang pamahalaan, basta't naayos ang Divine Instrument at ang Magic Core nito. Gayunpaman, umiling si Roland, nagbabala na ang mga demonyo ay mas malakas at mas matalino kaysa sa mga demonyong hayop. Nabanggit niya na ang mga bangkay ng mga demonyong hayop na malapit sa mga guho ay nagpapahiwatig na hindi lamang nila nilabag ang mga guho, ngunit lumapit din sa kanilang pangunahing lugar. Siya ay nag-isip na ang banal na instrumento ay may limitadong saklaw at kinwestiyon ang kanilang depensa laban sa biglaang pag-atake ng mga demonyo. Si Pasha, ang kanyang maliliit na galami na bahagyang kumikibot, ay natagpuan, walang nakitang mga salita upang pabulaanan. Malumanay na nagsalita si Roland, ipinahayag ang kanyang nais na pagtulong. Aniya, tiwala ang pundasyon ng pagtutulungan. Ang paglalagay ng mga relic sa isang lokasyon na itinuturing na ligtas ng magkabilang partido ay bubuo ng pinakapangunahing tiwala, tama ba? Hindi kaagad tumugon si Pasha, ngunit humiling ng ilang minuto para sa talakayan. Sa screen, ang mga galami na nilalang ay nagdampi sa isa't isa sa tila paraan nila ng pakikipag-usap. Kahit na hindi sila naririnig ni Roland. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Pasha. Pero bago niya sagutin ang tanong niya, may sarili siyang tanong. Naunawaan ni Roland na marami pang dapat sabihin si Pasha nang tanungin niya kung sino ang mamumuno sa alyansang ito. Ang kanyang paliwanag ay dahil ang kaligtasan ng lahat ay nakataya, bawat desisyon ay dapat na lubusang isaalang-alang.